Good morning po sa lahat. May ibabahagi po ako ulit sa inyo regarding po sa mga taong na binigyan po ng mga information na nagmula po sa langit. At marami hong may mga taong pinagkalooban ng mga ganito na mga information, kaso nga lang hindi po sila allowed at authorized na magbahagi. Kahit ako po hindi ako masyadong authorized kasi katulad niyan, tinatago ko yung sarili ko kasi unang-una ayoko po na sa publicity na makilala yung mukha ko, at saka ito rin po yung utos na wag ako magpapakilala dahil unang-una po ay baka mag-focus na lang po kayo sa physical na anyo ko at hindi na po talaga dun sa mensahe. Pangalawa, hindi rin naman po ako na kagaya ng iba ng mga vloggers na gustong magkaroon ng napakaraming views. Ang sa akin po, kaya ginagawa ko po ito para ma-guide po kahit papaano sa mga nare-receive ko at naabot ko ng mga information na maibahagi lang sa inyo. Wala po akong idea kung gaano kadami po ang magiging followers o manonood sa video ko, dahil hindi ko naman ina-expect ng sobrang dami ang manonood kasi kung ikaw po ay believer ng Catholics or kahit anong religion, taliwas po kasi ito sa pang-uunawa natin. Kaya ang maibabahagi ko lang sa inyo ay based sa experience ko at hindi ko po maibibigay sa inyo ang ebidensya na katotohanan sa mga sinasabi ko. Kayo na lang po ang bahala kung paano nyo unawain at matatanggap ang mga sinasabi ko. Pero ang sinasabi ko po ay nanggaling po ito sa aking mula sa puso at saka katotohanan po ng mga nare-receive ko. Wala po akong intensyon na para ipahiya ang ibang tao or magbigay po ako ng karangalan sa pansarili ko. Nais ko po ay ang lahat ng tao ay magkaroon po ng ideya at kahit papaano po ay makatulong po ako sa inyong evolution para sa spirituality or sabihin na nating hinahangad po natin na buhay na walang hanggan. Ngayon po doon sa regarding, balik po tayo sa topic regarding po sa mga taong pinagkalooban ng information. Meron silang kakayahan para ituro po sa inyo ngunit ang nasa isipan po nila din kasi minsan ay ang sarili nilang kaligtasan. Unang-una po, sa mundong ito hindi lamang po ang tao ang nabubuhay dito. Marami pong napaka misteryoso po ang mundo na to. Ginawa ng Panginoon ito hindi lang po para sa tao, okay? Marami din pong mga nilalang na kung saan is against sa kanya na dito rin po na napunta. Ngayon, kung ikaw ay nasa patungo po sa Diyos, yung mga taong mga mga nilalang na pinarusahan is against din po sa iyo. Kung against sila sa Diyos, against din po sila sa iyo. Ngayon, sila yung maghahanap ng paraan para mawala ka dito sa mundong to. Kasi ayaw nila na mapabilang ka doon sa tunay na anak ng Diyos. Ngayon, ngayon pag ikaw nagbahagi or napakataas na ng mga knowledge na meron ka at sobrang mas marami ang naniniwala sa iyo, mostly ang mangyayari sa iyo, either sisirain nila yung buhay mo, reputasyon mo, or ang sarili mo pong buhay ang kukunin nila. Ngayon, karamihan sa may mga matataas na knowledge, minsan tumatahimik na lang sila kasi ganun din naman ang mangyayari. Alam naman nila na hindi naman sila madadaig ng kasamaan, pero ang problema is yung mga malapit sa buhay nila, pamilya nila, or ang mga magkakaroon kasi silang napakaraming problema. Hindi lang actually nalalaman ng iba, pero yun talaga ang nangyayari. Ngayon, mas ang nakakaunawa at nakakakita, minsan akala nila is normal lang na
pangyayari sa buhay, yung pala pinakialaman na pala yung magiging path ng ano niya, living niya dito sa mundo. Or minsan nagugulat lang may nagugulat na naaksidente lang sila bigla at namatay at nawala lang sila bigla dito sa mundo. Actually pinakialaman na nung mga na masasama, kasi ayaw nga nila talagang matuto ang tao, dahil ang katotohanan po ay masyadong malayo pa po sa inaakala nyo. Yung binabasa natin sa Biblia, mayroon doon part, siguro sabihin na natin 50% or nandun yung kaligtasan, pero yung translation at saka pag-uunawa ng tao, kasi masyadong malalim yung salita sa Biblia. Tsaka yung mga itinuturo ng mga pastor ay based din po, or pastor, mga priest, at saka lahat ng mga nagtuturo regarding sa kahit anumang Holy Bible na meron tayo, ay based po yun sa pang-uunawa ng bawat isa sa atin. Kasi kanya-kanya ho tayo ng pang-uunawa, hindi po natin pwedeng sabihin na mali siya at saka tama ako, or mali ako, tama siya, ganun. Kasi based po yun sa inyong sariling pang-uunawa at saka kung ano ang nasa damdamin ninyo. Ngayon, ang pinaka the best po na i-advise ko sa inyo ay hanapin natin ang Diyos sa ating mga sarili. Dahil ang katotohanan po ay magmumula po sa Kanya. Kahit itong sinasabi ko po ay hindi nyo po ito paniniwalaan, kasi hindi nyo po na-experience. Ngayon, pag nasa point na nandoon na kayo, doon po kayo maliliwanagan. Tsaka hindi pare-parehas ang ibibigay na information sa atin. Kung ano lang po ang kakayahan natin na umunawa mula sa puso, at kung ano lang po ang karapat-dapat na information sa atin, yun lang po ang papahintulutan ng Diyos na marireceive natin. Hindi po natin pwedeng i-receive ang lahat ng information. Unang-una, may kakayahan lang po ang ating isipan na ma-store ang knowledge sa sobrang lawak ng creation ng Panginoon, sa sobrang dami ng creation. Hindi po yan lahat papasok sa inyong utak, kasi may limitation po yan. Ngayon, huwag din po tayong humaghangad ng sobra-sobrang knowledge, kasi pag hindi na po, beyond na po sa pang-uunawa natin, unang-una baka hindi po natin matatanggap ang katotohanan. Lahat ng katotohanan, karamihan sa katotohanan ay masakit pala, masakit. Yun ang point ko. Kaya kung para sa inyo talaga ang information ay ibibigay ng Diyos, yon na aayon lamang sa inyong pang-uunawa at sa inyong kakayahan. Hanggang dito lang muna po ang video ko. Ipuputulin ko lang po ito, tas gagawa po ako ng panibagong topic regarding po sa true salvation. Okay, maraming salamat po. Bye bye.